Pogi po ba at maganda yung katabi ninyo? Batiin nyo nga po, good morning kapatid. It's nice to see you again. No? Masaya po kami na makasama po kayo at makita po kayo ngayon dito sa ating pong bahay ng Panambahan. So kaya naman talagang very exciting po ang ginagawa ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. No, hindi lang po natin nakikita araw-araw pero lagi pong may ginagawa ang Diyos. So ngayon, kung naaalala po ninyo, napag-usapan po natin ano pong klaseng tao si David bago po siya maging hari. So ngayon, pag-uusapan naman po natin yung pong section ng nung naging hari na si David. Pero syempre, hindi ko na po kayo tinanong kung ano pong gusto nyong mauna, good news o bad news. Inuna ko na po yung bad news. Di ba? Para yung mga susunod, good news na lahat. Pero syempre, mga 2 linggo po muna tayong may bad news. O yung pong kasalanan ni David, pag-uusapan po natin. Nung nag-iisip po ako, sabi ko, Lord, bakit si David? Kung titignan po natin, mamaya malalaman po natin ang kasalanan ni David. Sobrang karumal-dumal yung ginawa na. Pero, ang tawag mo sa kanya, a man after God's own heart. Pero si Saul na, ano ba naging kasalanan ni Saul? Hindi sumunod, nag-alay, nag-break ng protocol, pero tinanggal siya sa pagiging hari. Si David, on the other hand, again, napakamasalimuot ng buhay nung kasalanan na ginawa ni David. Alam niyo po, nung habang nag-iisip po ako, habang nagpe-pray po ako, na-realize ko na si David, ipinakita niya sa buhay niya na kahit na makasalanan po siya, kailangan po niya ang Panginoon. Inamin niya yun sa sarili niya. Sa maraming salmo, sa pagbasa po natin ito sa chapter 13 ng 2 Samuel, makikita niyo po doon, I have sinned against God. And talagang pinapakita niya na hindi lang siya nagsusorry, kundi sincere apology yung ipinapakita niya, repentance, sincere repentance sa Panginoon. And alam niyo po, si Saul on the other hand din, hindi niya po kailangan ng Diyos. Kaya nga siya nag-break ng protocol, kaya nga siya nag-disobey sa Panginoon. Kaya niya somehow sinasabi na kailangan ng Diyos kasi kailangan niya yung trono para magkaroon siya ng identity. Kasi yung identity ni Saul nakarest doon sa position na meron siya sa pagiging king. But si David, makikita natin na ang sabi niya, take not thy Holy Spirit from me. No, yung joy of his salvation. Kasi yung identity ni David nakaset kay God. So tayo mga Kristiyano, ganun din po dapat yung setting ng ating identity. Kay Jesus po nakaset ang ating identity. Hindi po sa trabaho, hindi po sa position, hindi po sa kahit anong bagay na nandito sa mundong ito. But na kay Jesus. So ngayon, pag-usapan po natin. Alam niyo po, nung unang panahon, marami pong responsibilidad ang hari. Parang presidente po ng Pilipinas, marami po yung responsibilidad. So, isa po sa mga responsibilidad ng hari is i-protect yung kanyang land. And nung time ni David, marami po siyang kalaban, marami po siyang kaaway. Kailangan po niyang lumabas para lumaban sa gera. So ito po yung ito po yung isang responsibilidad ni David. And majority of his reign, marami po siyang kalaban, marami po siyang kaaway, marami po siyang nilusob, marami po silang expansion na nangyari, marami po silang nireclaim na kanilang land. So, pero, makikita po natin dito sa atin pong passage na meron pong isang season na kung saan dapat ang mga hari ay lumalabas, sumasama sa kanyang army, nakikipaglaban, pero si David, pinili po niya na maiwan. So tingnan po natin, basahin po natin. 2 Samuel chapter 11 verses 1 to 2. Actually, ito po yung background o ito po yung pinaka setting ng atin pong storya. So tayo pong lahat ay tumayo at atin pong basahin ng salita po ng Diyos. 1, 2, 3, go. In the spring of the year, the time when kings go out to battle, David sent Joab and his servants with him and all Israel, and they ravaged the Ammonites and besieged Rabbah. But David remained at Jerusalem.
It happened late one afternoon when David arose from his couch and was walking on the roof of the king's house that he saw from the roof a woman bathing. And the woman was very beautiful. And David sent and inquired about the woman. And one said, "Is not this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite?" So David sent messengers and took her. And she came to him, and he lay with her. Now she had been purifying herself from her uncleanness. Then she returned to her house. And the woman conceived, and she sent and told David, "I am pregnant." Tayo po ay manalangin. O Diyos, maraming salamat po sa umaga pong ito. Dalangin ko po na samahan niyo po kami, Panginoon, as we traverse this passage, as we go and move forward, Panginoon, at aralin po ito. I pray na itago mo po ako sa inyong likuran. Ikaw lamang po ang makita, marinig po namin ang iyong boses, at ikaw po ang maitaas ngayong umaga pong ito. Maraming salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen. So makikita po natin, kung babalikan po natin dyan, yung pong season na dapat ang mga hari ay lumalabas at nakikipaggera, si David nagpahinga. Ano pong ginawa niya? Ipinadala po niya yung kanyang commander o yung kanyang general na si Joab. So imbis na sumama po siya doon, hindi ko po maintindihan kung bakit natripan niyang magpaiwan. No? Pero nagpaiwan po siya. So wala na po tayong magagawa doon. And tingnan po natin. And then one fateful afternoon, si David ay tumayo at naglakad-lakad. Siguro nagpapahangin o gustong magmuni-muni. At sa paglalakad po niya, siguro may natanaw po siyang isang bahay na merong naliligo. At ang masama po noon, dun sa kanyang pagkakita, hindi po siya lumingon sa iba. Ang ginawa po niya, tinitigan pa niya. Diba? At hindi lang natapos po dun sa pagtitig. Dahil dun sa kanyang pagtitig, nag-lock on dun sa naliligong babae. Nagkaroon po siya ng curiosity sa isip po niya. And then yung curiosity na yon, tinake niya into action. Ano po yung naging action? Halika, sino ba yan? Sino ba yung babaeng naliligo? Napakaganda niyan. So biglang may sumagot, tama po? Ang sabi, yan ay sino daw po? Si Bathsheba. No, Bathsheba kasi naliligo. So si Bathsheba daw po ay anak ni Eliam and take note, ano pong sabi? Asawa ni Uriah. Doon pa lang dapat tumigil ka na, no? Parang medyo mas acceptable. Hindi ko po sinasabing acceptable, no? Don't get me wrong. Pero ang ibig ko lang pong sabihin, okay na yung natanong mo na-inquire mo Tapos yung nalaman mo, bumitaw ka na. Pero mali po yun Mali pa rin yung bumoso ka, di ba? May naliligo, nakita mo na may naliligo, tumingin ka pa. Dapat nung nakita mong naliligo, umalis ka na. Tama? So, ganun din po sa ating buhay Kristiyano, no? Minsan yung kasalanan, titignan po muna natin. Imbis na lumayo po tayo, tinitigan po natin. Pag titig natin, nag-lock na yung mata natin, inabot natin, kinuha natin, nagkasala tayo, tapos. Meron pong consequence na mangyayari sa atin kapag gumawa po tayo ng kasalanan. So ganun po yung nangyari kay David, no? So pagtingin po niya, pinatawag po niya, nung nag-curious siya, nalaman niya na may asawa na, ano pa pong ginawa niya? Pinatawag niya pa rin. At nung pinatawag niya, ano pong sabi diyan? He lay with her. Tinabihan daw po. In short, ito po, nagkaroon po sila ng sexual intercourse. Now, marami pong Bible scholars ang nag-argue about what really happened dito. Ano ba talaga yung kasalanan ni David? Adultery or rape? Ang adultery is consensual. Ibig sabihin, nag-agree kayo together, let's have an affair. Yun po yung adultery. Yung rape ay one way. Isa lang yung may gusto. Isa lang yung nag-initiate. And mapapansin po natin na dito, hayaan ko pong yung facts ng Bible, ipapakita ko po sa inyo, and let us draw our conclusion. Ano po yung naging kasalanan talaga ni David? Was it adultery
Or was it rape? So natingnan po natin. Alam po ni David, tama? Na may asawa siya. Alam din ni David kung sino yung asawa, sinabi sa kanya. But yet, ang pinagawa pa rin ni David, pinatawag niya. And pagpunta doon sa kanya, tinabihan niya. So tingnan po natin yung facts ng Bible. So number 1, pwede naman po sanang inalis ni David yung mata niya. Tama? David could have averted his eyes. Nung naliligo po si Bathsheba, hindi po minention ng author na naliligo po si Bathsheba sa labas. As so claimed by other biblical scholars na si Bathsheba daw parang sineduce si David, di ba, na naliligo. And makikita niyo po doon, nagpo-purify po si Bathsheba. As she was just, parang katatapos pa lang nung kanyang menstruation. So, ibig sabihin, kayo po ba, pag naliligo po kayo sa loob ng bahay nyo, naiisip nyo po ba na may namboboso sa inyo? Hindi, di ba? Kasi, feeling mo, comfort ng bahay mo. Hindi po natin sigurado kung paano po ba yung setting ng bahay po nila. Hindi natin alam, baka masyadong malaki yung bintana o yung tapatan po ng bintana, tapos yung banyo, baka, syempre, wala pa naman po mga tint nun, di ba? Wala pa nga mga bintana noon eh. So, hindi po natin alam. Pero ang isa po ang alam natin, si David tumingin. Regardless kung naliligo po yung babae, si David tumingin po dun sa babae. Hindi lang po siya tumingin, tumitig pa po siya. Diba? Ibig sabihin, gusto niya yung nakikita niya. And ano pa pong sabi dito? No? Si David po ay, ayun nga, again, nasa rooftop. So ibig sabihin, maganda yung posisyon po niya. Diba? Kita niya yung lay of the land and kita niya yung mga bahay. Kaya lang, may isang bahay na talagang tinitigan po niya again. So, on the other hand, again, pwede po sanang, nung nakita pa lang niya, inalis na po niya yung mata niya. And hindi na po siya tumingin pa. Kaya lang, hindi po nakontento. No, alam po natin si David na meron na po siyang ibang mga asawa. Tama, nandiyan po si Michal, si Ahinoam, si Abigail. Diba? Kaya po ako kontento po ako na meron po akong Abigail. Diba? Hindi po ako dito. Wala rin po kami rooftop, kaya safe po tayo dyan. So, wag daw po kayo kapagawang rooftop para safe po kayo. Joke, biro lang po. And alam niyo po, pwede pong sana, okay, so tumitig na siya. Pwede na po sanang tapos na doon eh. Kaya lang nagtanong pa siya kung sino. So ibig sabihin yung curiosity talagang na-pick. Now, pangalawa, ang problema pa kay David, hindi hindi umiwas, but also sinaktan niya pa si Bathsheba. Ngayon, gusto ko pong maintindihan po ninyo yung authority at kapangyarihan ni David. Si David po yung hari ng Israel. Ibig sabihin, ito yung number 1. No, hindi ka pwedeng paloko-loko dito na pag pinatawag ka, wala ka talagang choice. Kasi minsan, no, parang ang nangyayari po kasi may ibang, again, iba po ito, no? May mga scholars na parang nagkakaroon ng victim blaming. Di ba? Na si Bathsheba yung may kasalanan, naligo kasi. Ha? Di ba? Pero, gusto ko pong maintindihan ninyo, gaano po makapangyarihan si David as king. No? Kaya nung pinatawag po niya si Bathsheba, ano pong sasabihin ni Bathsheba? Ayoko po, mahal na hari. Baka pinatay po siya doon pa lang. Di ba? So marami pong ganyang, may marami pong verses na nagsosupport na pag pinatawag ng king, talagang kailangan mong pumunta. O kapag nag-mediate ka, talagang tapos ka sa hari. Now, maaaring kaya din siya sumama kasi di ba nung time na to, alam po natin na si Uriah ay warrior. And isa pong custom na pag namatay po yung soldier, sinasabi po doon sa kanilang kapamilya na namatay na yung kanilang kapamilya. So maaaring kaya siya pumunta doon thinking na ibabalita sa kanya na baka patay na yung kanyang asawa. Hindi niya in-expect na it was all an elaborate trap. So pagdating po niya doon, sinamon po siya. Hindi po siya sinamon para makipagkwentuhan. Di ba? Sinamon po siya para sipingan. And kung mapapansin niyo po, yung pangatlo, yung salitang he laid with her. Hindi po sinabing, ang Bible po kasi napaka-specific niya when it comes to details eh.
may mga verses po na sabi, and they laid together. Ibig sabihin, consensual yung nangyari. Pero kung mapapansin niyo po dito, yung salitang he laid with her, ibig sabihin, si David lang po ang nag-initiate. Ibig sabihin, forcefully, sinipingan ni David si Bathsheba. No? So hindi po ginamit ng author yung pong laid together. So again, dahan-dahan as we unfold yung pong facts na sinabi dito sa ating passage, nakikita po natin ano po yung miserable na ginawa ni King David, a man after God's own heart. And ano po yung number 4? Number 4, si David lang po. Kung babasahin niyo po yung 11 and 12 and remaining passages about them, wala pong binanggit o hindi po kinorek o hindi po binigyan ng punishment si Bathsheba. Ang meron lang pong punishment si David. Tandaan niyo po yung Garden of Eden? Adam and Eve. Sino po yung may punishment sa kanila? Si Adam lang ba? Di po. Adam and Eve sinned against God. Diba? Nung unang kinuha ni Eva, kinagat po niya, tapos inabot po niya sa asawa niya. Diba? So, si Adan naman, being a man, no, masunurin po sa kanyang asawa, kinuha po yung mangustin. Tapos kinagat. So, ano po nangyari? Nagkaroon po ng kaparusahan. Pareho po silang pinaalis sa Garden of Eden. Pat hindi lang po yun. Hindi lang po yun yung punishment nila. Si Adan, binigyan ng punishment. Ang sabi po sa kanya, para magkaroon ka, kailangan mo magtrabaho. Si Eva, ang sabi, yung panganganak. So, pareho po silang may punishment. Now, ibig sabihin sa Bible, it is very specific na kapag merong kasalanan ng isang tao, binibigyan ng punishment ng Diyos. So, maliwanag po sa atin, ngayon, na si David lang po ang pinarusahan. So paano po natin, saan po natin yan makikita? Buksan po natin yung 2 Samuel chapter 12, kung saan po si Prophet Nathan nirebuke si King David. So hayaan niyo pong basahin ko. And the Lord sent Nathan to David, and he came to him and said to him, there were 2 men in a certain city, the one rich and the other poor. The rich man had very many flocks and herds. But the poor man had nothing but one little, hindi ko alam kung paano basahin, basta lamb. Ano po sabi? Which he had bought. And he brought it up, and it grew up with him and with his children. It used to eat of his morsel and drink from his cup and lie in his arms. And it was like a daughter to him. Now there came a traveler to the rich man, and he was unwilling to take one of his own flock or herd to prepare for the guest who had come to him. But he took the poor man's lamb and prepared it for the man who had come to him. Then David's anger was greatly kindled against the man, and he said to Nathan, as the Lord lives, the man who has done this deserves to die. And he shall restore the lamb fourfold because he did this thing and because he had no pity. Kung papansinin niyo po dito, dun sa storya, ang sabi po dito, kinuha nung rich man yung lamb nung poor man. Hindi po sinabing sumama po yung lamb. So ang point po dito is yung pong kaparusahan ni David, no, yung pong pagre-rebuke kay David is also a clear picture that David is the initiator of this sin. So hindi po adultery yung pong kasalanan ni David, but rather rape. No, kasi ang isip po natin yung mga rape sa palabas, di ba? Yung kasi na yan. Yung ganun po, di ba? But this one, ang ginamit po ni David to be able to do yung deed was his position, his authority, his power. Yun po yung ginamit niya so that he can act
yung pong kanyang lust. No, si David po ay nagapi ng kanyang lust. O sa Tagalog, libog. No, yun po yung nagpatalo po si David sa kanya pong laman. O kaya ang nangyari, nag-end up, siya po ay nagkasala laban sa Diyos. Now, tingnan po natin ano po yung sinabi pang sunod ni Nathan. Nathan said to David, "You are the man. Thus says the Lord God of Israel, I anointed you king over Israel, and I delivered you out of the hand of Saul, and I give you your master's house and your master's wives into your arms, and gave you the house of Israel and of Judah." Pakinggan niyo po ito. "And if this were too little, I would add to you as much more. Why have you despised the word of the Lord to do what is evil in his sight? You have struck down Uriah the Hittite with a sword, and have taken his wife to be your wife, and have killed him with the sword of the Ammonites." So ang una pong kasalanan ni David ay yung rape na ginawa niya kay Bathsheba. So yung kaparusahan po ay nakafocus lamang kay David. Kaya alam po natin na ito po yung kasalanan niya rather than yung popular adultery. At tingnan po natin. "And the woman conceived," sa verse 5, sabi niya, "I am pregnant." Akala ni David, nakalusot na siya. No? Akala po ni David, okay na ang lahat. Okay na, nakascore na siya, wala nang problema. Pero after siguro a few months, siguro kung may cellphone po, no, nag-text si Bathsheba kay David, "David, buntis ako." So ano po kaya sa tingin nyo ang pumasok sa isip ni King David? Siyempre, kinabahan. Siyempre, natakot. Kaya ano pong ginawa ni David? Again, he took matters into his own hands. Dahil ayaw niyang mahuli sa kanyang kasalanan, wala naman pong taong nagkasala na gusto pong mahuli, tama? Tama po ba? O, ganun po yung mga tao, talagang gagawin natin lahat para mapagtakpan yung ating mga kasalanan. Yung kasinungalingan, tatakpan ng susunod na isa pang kasinungalingan. Yung kalokohan, tatakpan pa ng kalokohan. Basta hindi lang mahuli sa kanyang ginawa. So ano pong ginawa ni David? Ang ginawa po ni David, so ang ginawa po ni David, makikita po natin sa 2 Samuel chapter 11, kung saan sinulatan po niya si Joab. So pinauwi po si Uriah. No, pinauwi po yung asawa ni Bathsheba. So dahil nga pregnant siya, ang ginawa ni David, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo. So David sent word to Joab, "Send me Uriah the Hittite." And Joab sent Uriah to David. When Uriah came to him, David asked how Joab was doing and how the people were doing and how the war was going. Then David said to Uriah, "Go down to your house and wash your feet." And Uriah went out of the king's house, and there followed him a present from the king. But Uriah slept at the door of the king's house with all the servants of his lord, and did not go down to his house. And when they told David, Uriah did not go down to his house, David said to Uriah, "Have you not come from a journey? Why did you not go down to your house?" Uriah said to David, "The ark of Israel and Judah dwell in booths, and my lord Joab and the servants of my lord are camping in the open field. Shall I then go to my house to eat and to drink and to lie with my wife? As you live and as your soul lives, I will not do this thing." Isipin niyo po, no, ginagawan po ng minamanipulate ni King David yung pong sitwasyon para si Uriah umuwi sa kanila at si Uriah makipag-sex sa kanyang asawa para ligtas siya dun sa kasalanan niya. No? Yun po yung plano na
Isipin niyo po gaano kasama yung isip ni David nito. Pagkatapos mong rapin yung asawa niya, ngayon gagawa mo ng paraan dahil nabuntis para hindi ikaw yung managot. I mean, hindi naman po siguro siya takot na panagutan. Yung pong dahil marami naman po siyang kayamanan, pero takot po siya na malaman ng mga tao kung ano yung ginawa niyang pasikreto. And ganun din po tayo sa buhay natin. Takot na takot po tayo, no? Na when we do it in secret. So ito lang po yung gusto kong tandaan ninyo. When you do it in secret at ayaw mo ipakita sa ibang tao, it might be wrong. Kasi yung mga bagay na yung mga bagay na maganda, okay lang pong gawin in public. Tama? Hindi po tayo nahihiya. Pero pag nahihiya kang panoorin yung video o yung nahihiya kang basahin in front of other people, then I guess, mali po yung tinitignan. Masama po yung tinitignan po natin. So ngayon, tingnan po natin. Anong ginawa niyang sumunod? So sumunod pong ginawa ni David, nilasing po niya si Uriah. In-invite niya, sige, kain tayo dito sa palasyo. Siyempre, ikaw bilang isang humble servant, di ba? Uy, in-invite ako ng king. Sige, pupunta ako. Punta siya. Nilasing siya, sabi ng Bible. Nilasing siya ni David. Ano po nangyari? Sa tingin niya, akala niya po uuwi na. Hindi pa rin po umuwi si Uriah. Given yung kanyang noble character. Thinking na yung kanyang commander, yung kanyang general, yung kanyang mga kasamahan, natutulog sa wilderness, tapos siya hihiga sa bahay nila. Ang sarap-sarap ng Uratex na po. Diba? Hindi po niya pinili yun. Ang ginawa niya, nagbantay pa rin siya o humiga po siya somewhere na malapit po doon sa king's palace. And nung si David, nung morning na, wala na talaga eh. All hopes are gone. Mahuhuli na ako. So ano pong ginawa niya? Hindi umepekto yung panmanipulate na. Minanipulate niya ngayon yung sitwasyon. Ano na pong ginawa niya ang pangalawa? Ipapapatay niya na si Uriah. Ayaw mo sumunod sa akin, ha? Ayaw mong sumunod sa mga plano ko? Okay. Sumulat siya kay Joab ngayon. Sabi niya kay Joab, set Uriah in the forefront of the hardest fighting and then draw back from him that he may be struck down and die. Can you imagine? No? All this time, pinag-uusapan po natin yung pagiging yung a man after God's own heart. And this same person, yung gumagawa nito. Nakasabi niya ngayon, Joab, ipadala mo yan si Uriah sa may harap, yung pinakamahirap yung labanan. Yung talagang doon kayo yung yung gitgitan talaga. Tapos, pag nandun na siya sa harap, iwanan nyo bigla. I-abandon nyo. Can you imagine? No, isang hari, ito yung ginagawa. Ano pong tawag dito? Corruption. Manipulation. Minamanipulate niya yung mga sitwasyon so that it can be in his favor. So tingnan po natin ano nangyari. And the men of the city came out and fought with Joab, and some of the servants, David among the people, fell. Uriah the Hittite also died. Namatay. Nag-succeed ang plano ni David. Wala nang problema. Tama? Planchado na, tama po ba? Patay na yung asawa, so pwede niya nang kunin. Pwede niya nang kunin as asawa. Actually, yun po talaga yung ginawa ni David. Mapapansin niyo po, natapos po ang 2 Samuel chapter 11 verse 27 sa katagang ito. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. It displeased the Lord. Ibig sabihin, kahit ikaw pa yung the man after God's own heart, kahit ikaw pa yung pinakamadasaling Kristiyano, kahit ikaw pa yung pinakamaraming nadala sa church na sa kaluluwa, but when the time comes that you fall into sin, wala pong favoritism ang Diyos. God will be displeased sa'yo.
So ito po yung nangyari kay King David. Kaya nga pinadala niya si Nathan kay David, ni-rebuke si David. So alam na po natin yan, binasa ko na po yan kanina. Then nung sinabi po sa kanya na siya yun, sinabi sa kanya ng Panginoon yung mga ganyang bagay. And ano po yung kaparusahan na binigay kay David? Sabi dito, now therefore the sword shall never depart from your house, because you have despised me, and you have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife. Thus says the Lord, behold, I will raise up evil against you out of your own house, and I will take your wives before your eyes and give them to your neighbor, and he shall lie with your wives in the sight of the sun. For you did it secretly, but I will do this thing before all Israel and before the sun. Itinago ni David, pero ipapakita ng Diyos sa kanya yung ginawa niya. Yung kaparusahan sa kanya, yung kasalanan niya was done in secret, but the punishment will be done in public. Ganun po ang Panginoon. He is just, He is faithful, He is loving, but when we sin against God, meron pong consequences ang kasalanan. At tandaan po natin na hindi po tulog at bulag ang Diyos. Ibibigay po niya yung karampatang kaparusahan sa atin pong mga kasalanan. Nakita po natin dito, no, isinumpa si David. No, binigyan ng meron pong consequences yung kanya pong ginawa. Tingnan po natin ano po yung consequences. Number 1, sabi, violence will not leave David's house. So ano pong ibig sabihin nito? 2 Samuel chapter 13, si Amnon, isa po sa mga anak ni David. Nilagay ko lang po dito, will take advantage or took advantage. Pero ang totoong nangyari po dito, gustong-gusto po kasi niya yung kapatid ni Absalom, na ang pangalan po ay Tamar or Tamar. And ano pong ginawa niya sa sobrang gusto po niya? Ni-rape niya yung sarili niyang kapatid. And ano pong sabi ni Tamar kay Amnon? Huwag mong gawin to. Pwede mo naman sabihin sa hari na gusto mo akong pakasalan. Tapos saka mo gawin yung gusto mo. Pero hindi. Sabi ni Amnon, hindi, gusto kita ngayon na. Ngayon na, gusto kong makuha. So ano nangyari? Ni-rape niya yung kanyang kapatid. And alam niyo po, after niyang gawin yon, ang tingin niya dun sa kapatid niya na gustong-gusto niya nung una, basura. Wala siyang pakialam. So ano pong nangyari? Nagkaroon po ng problema. Si Absalom lumapit sa tatay niya, sinabi yung problema. Hindi po, nagalit si David, but hindi niya ni-reprimand itong isang anak niya, si Amnon. So ano pong ginawa ni Absalom? Sa galit po niya, pinatay po niya yung kanyang kapatid na si Amnon. Bilang mga magulang, ano po kaya ang mararamdaman nyo kung ganito po yung pinagdadaanan ng pamilya ninyo? Ito po yung consequence nung ginawa ni David. Dahil pinapatay niya si Uriah, ngayon yung kanyang pamilya hindi na malalayo sa violence. Dahil nagplano ka, minanipulate mo yung mga bagay-bagay na ganito yung mangyari, now your family will endure this. No, maraming yung sword will not leave his family. Ano po sabi? Pangatlo, Absalom rebels against David. So kinuha po ni Absalom yung pong throne. For quite some time, si Absalom yung kinilalang king ng Israel, and si David umalis sa takot na siya ay mapatay ng kanyang anak. Can you imagine isang anak papatayin ng kanyang tatay? Ito po yung consequence nung pong mga kasalanan ni David. So anong pinapakita din po sa atin ito? Yung choices ng mga magulang affects the next generation. Kaya po sa mga kabataan bilang mga bata pa at mag-aasawa, magkakaanak, piliin po natin lagi kung ano po yung magbibigay ng kapurihan sa Panginoon.
So, totoo yung sinabi ng Diyos. Yung consequence kay David was immediately enacted sa kanya. Di ba? Isipin mo yun, yung anak mo na rape, ang nang-rape pa, sarili mong anak, tapos ngayon yung kapatid nung isang anak mo, kasi hindi naman po sila buong magkakapatid. Half lang po sila, magkakapatid sila sa tatay. Pero kahit pa, pagdating po nung dulo, si Absalom pinatay yung kanyang kapatid, and then ngayon nagre-rebelde against David. Number 2, sabi po dito, his wives will be raped in front of Israel. Di ba yun yung sabi? Sabi ni Lord, I will take your wives and give it to your neighbor. Tingnan niyo po. Sabi ng 2 Samuel 16:22, so they pitched a tent for Absalom on the roof. Saan po nakita ni David si Bathsheba? Sa roof. So tingnan niyo po yung parallelism. Diba? Saan ginawa ni Absalom yung kahindik-hindik na gagawin niya? Sa roof. And then po sabi, and Absalom went into his father's concubines in the sight of all Israel. Ni-rape din niya yung mga asawa ng kanyang tatay sa harap ng buong Israel. Hindi naman po yun, syempre wala namang satellite dati, di ba? So ibig sabihin lang po nun, yung karamihan, marami po yung nakakita nung ginawa ni Absalom. Isipin niyo po yung consequence. No? Isang maliit na butas, lumaki ng sobra, at ngayon yung consequences, sobra-sobra din. Ang kasalanan, ganun din po. Konti lang naman yan, maliit lang yan. Konting-konti lang. Di ba ganun naman si Satanas Di naman nila malalaman. Walang makakaalam. Tayong dalawa lang. Ganun po yung kasalanan, hinawakan mo. Pag hawak mo hinila yung buong katawan mo hanggang sa nahigop ka, nagtuloy-tuloy ka, at ngayon yung buhay natin wasak. Nagtataka po tayong mga Kristiyano, bakit yung buhay ko ganito? Kasi meron tayong mga bagay na ginagawa in background. Meron tayong mga itinatago pa na mga kasalanan sa ating buhay na inaalag-alagaan. Nakala nyo Tamagotchi yung kasalanan, hindi po yan pinapakain. Dapat po sa kasalanan pinapatay. Dapat po sa kasalanan nilalayuan. Dapat po sa kasalanan pinagtatagumpayan. Kasi ano pong sabi ng Panginoong Jesucristo? Tetelestai. Binayaran na ni Kristo. Bakit pa natin kinukuha ulit? Pinagbayaran na ni Kristo ng paghihirap niya yung kasalanan mo. Pero tayo, tuwan-tuwa pa rin tayo doon sa pagkakasala. Ang sarap-sarap. Hila-hilamos pa natin yung katas nung kasalanan. Again, yung kasalanan po natin always has or always have consequences. So, hindi po yan pwedeng walang consequence. And number 3, his son with Bathsheba will die. Or actually, namatay na po. Doon po sa ating passage, pag binasa niyo pa po sa baba, sasayaw pa nga si David doon magpe-pray pa siya. Prayer and fasting pa siya para mabuhay yung anak niya. Pero God said, your child will die. O titingnan po natin, sabi dito, nevertheless, because by this deed you have utterly scorned the Lord, the child who is born to you shall die. So, ibig sabihin, wala pong chance. Mamamatay talaga yung bata. And it happened. Namatay po yung anak ni David. So, ngayon, ano po ang natutunan natin? Dito po sa maikling kwento ng buhay ni David, yung unang kasalanan ni David. Ano po yung unang kasalanan ni David? Yung rape kay Bathsheba. Ano po yung pangalawa? Murder of Uriah. Isipin mo, isang pamilya, di ba? Ginawa mo ng kasalanan. Pinatay mo yung asawa, unang ginawa mo, ni-rape mo muna yung babae, tapos pinatay mo yung asawa. Then,
Kapal na mukha mo, pagkatapos mong gawin lahat yon, kinuha mong asawa. So ano pong matututunan natin? Number 1, power corrupts people. Position corrupts people. Authority corrupts people. Nakalimutan po ni David nung nag-uumpisa pa lang po siya. Di ba si David, yung isang passionate na young boy, passionate sa Panginoon, and passionate na tumulong sa mga tao. And he forgot about that. Nalimutan po niya yun because of his lust. Ngayon, ano pong ginawa niya? Sinerve niya yung sarili niya. Nawala po yung pagiging selfless ni David. Nawala po yung paglilingkod niya sa Panginoon. Dati, nung narinig niya na may tumutuligsa sa army ng Diyos, nung narinig niya na may tumutuligsa sa kanyang Diyos, ano pong ginawa niya? Nilabanan niya kahit ang laki-laki. Pero this time, nung nakita niya yung naliligo at maganda, gumawa siya ng paraan to manipulate the situation into his favor. Thus, kung hindi po tayo maingat, mga kaibigan, mga kapatid, when God puts us in a position of power, authority, we can exploit that position and power and be corrupted with it. Kaya gagawa tayo ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos. So paano pong gagawin natin? When we become people of power, people of authority, people in position, lagi po nating tandaan yung pong goal ng Diyos sa buhay po natin. That we are serving God, not serving ourselves. Kasi when we lose that, yung pong isip na yon, na we are serving God through that position, ang mangyayari pong unang-una is magiging entitled ka. Deserve ko to. Kasi nandito ako sa position na to. Pero kung ang isip mo, I'm here to serve God, you don't deserve anything. Ito, yung position mo, ay isang platform to serve other people. Ito po yung dapat na ginawa ni David nung time na yon. But David forgot about it. He chose himself. Kaya nga ang sabi ni Jesus, you want to be my disciples? Ano sabi? You need to deny yourself. Kasi pag hindi po natin dineny yung mga desires natin, ito po yung mangyayari sa atin. We will make things para po sa ating favor. We will use yung position natin, yung power natin to exploit the people around us. Kaya power corrupts people. Wala pong problema sa pagiging powerful, sa pagiging nasa authority, sa pagiging nasa mataas na posisyon. Ang kailangan lang po nating maalala that position, that power, that authority should be done for God. Sabi po ng, di ba, Colossians 3:23, in everything that you do it for the glory of God. So kahit nasan ka pa, nag-uumpisa ka pa lang ngayon, mababa pa yung posisyon mo, practicein mo na. Di ba? Na you serve other people para pag napopromote, dahan-dahan hanggang dandong ka na sa rurok ng tagumpay, lagi ka pa ring tumingala. Lagi mo pa ring tignan ang Diyos, Lord, para sa iyo to. Lord, gagawin ko ito para sa iyo. Kung malilimutan kita dahil sa posisyon na to, wag na lang. Kasi marami po sa atin dito magiging mga manager, baka nga meron dito, maging presidente ng Pilipinas, hindi po natin alam. Pero wag niyo pong kalimutan, lagi, na that is a position to serve other people. Amen? Wag niyo pong iserve yung selfish desires po natin. Because when we let that be served, iba po yung mangyayari. Number 2, small sins will lead us to greater sins. Now, wala naman po talagang maliit, malaki, medium na kasalanan. Lahat po ng kasalanan. Nagnakaw ka ng piso, nagnakaw ka ng 1 million, ano pong tawag doon? Pagnanakaw. Tama? So, technically, wala po talagang maliit na kasalanan. Kaya ako po sa sinabing ganyan, kasi sa atin pong pamantayang mga tao, meron pong kasalanan na maliit. Ang kasalanan, tandaan po ninyo, nag-uumpisa po yan sa maliliit na bagay. Tingin ka lang muna. Di ba kay David?
tumingin. Hindi dapat tumitig dapat umalis na ng tingin. Kaya nga, may joke po di ba? Bilang mga Kristiyano, pagka babae o lalaki, kunyari, babae, o lalaki, nakakita ka ng magandang babae, tumingin kang ganon, huwag ka na daw lilingon ulit pabalik. Di ba? Tumingin ka na daw ng isang diretso, tapos sabay, na tumingin. Pero ano nangyari nung tumingin ng diretso si David? Di ba, naglaro na yung isip niya. Nung naglaro na yung isip niya, na-pick yung interest, nag-act siya doon sa kanyang desire, and yung kanyang desire turned into a sin. And yung sin na yun, isipin nyo, di ba? From one moment, one little moment led to bigger things. Nasira yung pamilya niya, may namatay na anak niya, nagpatayan yung kanyang mga anak, tinanggal pa siya sa trono, nagkudeta yung kanyang isang anak. Can you imagine? Yan po yung gagawin ng kasalanan sa buhay po natin kung hindi pa po natin aalisin yan sa buhay po natin. Kaya laging sinasabi sa atin ng Panginoon, be holy, for I am holy. Kasi kung hindi po tayo magiging holy, wala. Talagang malayong-malayo po tayo sa Panginoon. Sabi po ng Ephesians chapter 4, verse 27 to 29, and give no opportunity to the devil. Yung ibang translation yan, don't give a foothold sa demonyo. Ano pong ibig sabihin? Ni maliit na parte ng iyong katawan, huwag mong hayaan na magkaroon ng hawak ang dyablo sa buhay mo. No? So, nag-iisip ka pa lang ng mga masasamang bagay, alisin mo na. Sabi ng James, diba, rebuke the devil and it will flee from you. Kaya lang, hindi po natin nire-rebuke yung devil, inaakbayan po natin. Oo nga, ganda nga ano sinasabi mo, no? Diba? Uy, ang ganda nga nun. So again, wag po nating bigyan ng foothold ang kalaban. And ano po sabi? Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Ang ginamit po dito is magnanakaw. Pero pwede po natin yang gamitin sa iba pang mga bagay, sa iba pang pagkakasala. Sabi natin dito, let the drunkard no longer drink, but rather let him diet. No? Wag nang mag-inom. Tama? O yung kagaya ko po, chain smoker. Hindi po ako kasali dun sa bandang sikat na chain smoker. Chain smoker po talaga ako dati. Let the chain smoker no longer smoke. Drug addict. Let the drug addict no longer gamit. Di ba? Ginamit lang po yung thief, pero yan po ay applicable sa lahat po ng kasalanan. Sinasabi po sa atin na kung ikaw ay dating lasinggero, binago ka na ng Diyos, huwag ka nang uminom. Huwag ka nang bumalik doon, huwag ka nang tikim lang naman, isang bote lang naman, isang bote leads to one case. Di ba? Ang piso, ang 100 hindi po mabubuo kung walang piso. Ganon din po, ang isang case hindi mabubuo pag walang isang bote. Nagigets niyo po yung punto? Kung ang kahinaan mo ay pag-iinom, kung ang kahinaan mo ay droga, kung ang kahinaan mo ay pornography, huwag ka nang tumingin sa mga, di ba? Pag nakakita ka pa lang ng babae, lumayo ka na. Di ba? Yung mga, sa social media ngayon, talagang ano na po eh. Kung hindi maingat, talagang madidisgrasya po yung ating mga anak. Kaya, tatandaan po ninyo, yung mga bata, kaya po sa Facebook, meron pong age para makapaggawa ka ng sariling profile. Huwag nyo pong gawan yung anak nyo ng page. Tapos sisisihin nyo po yung mga influencer, di ba, na mga bastos na yung mga yan. Puro kasamaan. Tama naman po yung sinasabi nyo, kaya lang, kasalanan nyo rin kasi unsupervised yung anak nyo. Bakit siya nakakapag-Facebook? Bakit siya nakakapanood sa TikTok? Tama? Wala po tayong magagawa sa mundong ito. Yung mundo pong ito talagang pasama na ng pasama. Ang pwede po natin kontrolin tayo, yung pamilya po natin.
and kung paano po tayo mag-i-interact sa mundo pong ito. Hindi po natin pwedeng sisihin ang ibang tao sa sarili po nating kapabayaan. So again, kung meron kang mga kaibigan na mga manginginom, huwag ka na doon sumama. Sumama ka na doon sa mga mahilig manalangin. Di ba? Doon ka na makipagkaibigan, baguhin mo yung kaibigan mo. Natatawa ko kasi may sinend na video sa akin yung kapatid ko. Sabi doon, you can't change the people around you. Okay, tama? But you can change the people around you. Yung magkausap, sabi ng kausap, ha? Ulitin ko po. You can't change the people around you. But you can change the people around you. So ang ibig sabihin po nun, yung mga tao nakapaligid na sa'yo, hindi mo na mababago yung mga yan. Pero ang pwede mong gawin, palitan yung mga taong nakapaligid sa'yo. Kaya tayo minsan hirap na hirap kung mawala sa kasalanan kasi yung kasama natin sa kasalanan. Hindi takot siya na magsalita sa'yo. Kaya ang dapat po nating ipalibot sa atin para hindi na po tayo magkasala o mabawasan yung ating pagkakasala, yung mga taong hindi takot na i-rebuke ka. Hindi takot na sabihin sa'yo, brother, sister, nagkakamali ka. Mali ang ginagawa, kasalanan yan. Para naman po sa mga taong nagre-rebuke, tandaan nyo po, rebuke with love. And rebuke out of love. Huwag po tayo mag-rebuke dahil gusto lang nating ipakita na tayo po ay superior sa mga tao. Tayo po ay mas mabait sa kanila. Brother, masama yan. Tingnan mo ako. Diba? Ako hindi ko ginagawa yan. Wow. Self-righteousness po ang tawag doon. And number 3, we reap what we have sown. Tandaan po ninyo, lahat po ng ating itinatanim, yan po ay ating aanihin. Nagtanim ka ng kasalanan, aani ka ng paghihirap. Yun po yun. Kaya nga, kung magtatanim ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. Kaya lang po mga kapatid, we are not capable of doing good things without the Lord Jesus Christ. So ang end up pa rin po ng mga bagay na ito, power corrupts people, di ba? We will reap what we have sown. It will all boil down to having Jesus Christ in our lives. Having Jesus in our lives, hindi po yun natatapos sa pagtanggap kay Jesus. Yung having Jesus in your life, ibig sabihin, araw-araw sa buhay mo, kasama mo ang Diyos na namumuhay sa buhay mo. Ibig sabihin, every choice that you make, Lord, gusto mo ba itong gagawin ko na to? Will it give glory to you? Yun po yung ibig sabihin na namumuhay ka na kasama si Kristo. Living with Christ. So, again, hindi po natin magagawa. We will be corrupted by power, position, and everything without Jesus in our life. So ano pong sinasabi ko? Kung hindi mo pa kilala ang Panginoon, o baka kilala mo lang ang Panginoon pero hindi mo pa siya tinatanggap sa iyong buhay. Gusto ko lang sabihin sa iyo, kapatid, na ngayong araw na ito, pwede mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Kasi walang ibang daan papunta sa langit kung hindi ang paniniwala o paglalapat mo ng iyong pananampalataya kay Kristo. At kung nais mo itong gawin, pwede tayong manalangin together. Sundan mo itong panalangin na ito, pero hindi yung panalangin na magliligtas sa iyo. Ang magliligtas sa iyo ay ang Panginoon, Jesucristo. Yung pagtanggap mo bilang Panginoon at tagapagligtas sa ating Panginoon. Siya ang iyong tagapagligtas. Manalangin tayo, Panginoong Jesus, maraming salamat po. Dahil ngayon alam ko na ikaw ang aking pag-asa. Kaya naman po, sa umagang ito, nais ko pong buksan ang aking puso, ang aking buhay,
Tinatanggap po kita, Panginoon, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po. In Jesus' name, amen. Para sa atin naman po, no? Ang Panginoon ay hindi po kumukonsente sa pagkakasala. Kaya ngayong umaga pong ito, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Manalangin po tayo sa Diyos. Ilagak po natin sa Panginoon yung atin pong mga bagay na ginagawa pa. Yung mga kasalanan na hindi po natin maisuko. This is the time, this is the moment to surrender these sins sa Panginoon. Sige po, kausapin po natin ang Panginoon. Panginoon, patawarin mo ako. Lord, iniaalay ko yung aking mga kasalanan na hindi mabitawan sa inyong harapan. Ngayon, binibitawan ko na, Panginoon. Sige po, kausapin natin ang ating Panginoon. Panginoong Jesus, salamat po. Purihin ka, O Diyos, sa iyong kabutihan. Lord, nandito po kami ngayon sa inyong harapan. Nilalagak ang aming buhay. Lord, hindi po namin kayang ituloy ang buhay ng ito kung hindi po kayo yung kasama namin. Kaya naman, Lord, sa umaga pong ito, nais po namin isuko yung aming mga kasalanan, yung mga itinatago pa po namin sa aming mga buhay, yung mga bagay na ayaw po namin pahawakan sa iyo. Lord, iniaalay po namin ito sa inyo. Ikaw po nawa ang humugot nito. Ikaw po nawa ang pumatay nito. Ikaw po nawa ang dumurog nito, Panginoon, upang hindi na po namin magawa ang mga bagay na ito. Lord, nais namin ng isang matagumpay na buhay bilang isang disipulo mo. Kaya naman po, Lord, nais po namin gawin ito dahil mahal ka po namin. Lord, nais ka po namin maranasan sa aming buhay yung tuloy-tuloy na pagpapala mo sa amin spiritually. Lord, nais namin maranasan yung presensya mo sa aming buhay. Sa lahat ng aspeto ng aming buhay, nais po namin maranasan ka. Kaya naman po, Lord, sa umaga pong ito, nais po namin isuko yung aming pong buhay, yung aming kasalanan sa inyo, Panginoong Jesus. Salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen. To God be the glory.